Kaya inano ko, kaya kumbaga parang sinagot ko kasi putya, kung hindi mo kokontrahin yung mga ganyang fake news, at ganyang paratang, parang sinabi mo na rin totoo na, oo, talagang nambudol ako para lang pagpatayo bahay. Actually, hindi naman 'to importante na, kasi dami naman na ako napatunayan saka hindi ko naman na magagawang mambudol para lang makapagpatayo bahay, parang napakasagwa naman nun, 'di ba? Yung meron ngang isang comment ng comment dun na tukmol, sinasabi nakapagpatayo daw ako bahay dahil sa aking pambubudol. Eto yung ano, eto naman, pinasa sa'kin 'to, wala akong kamalay-malay na meron palang gan'tong usapan. Nung nakita ko 'to, naalala mo Kuya Hendris, 'di ba sabi ko anong tawag dito, sabi ko, pakipasa mo 'to sa GC. Meron pala nito, nauna pala 'to. Nung umakyat ako, hindi ko 'to napanood, hindi ko alam na 'yan pala 'yun. Ang pinag-uusapan nila ako. Wala akong alam, wala akong kamalay-malay na ako pala yung pinag-uusapan nila doon. Buti na lang merong isang angels ni Kuya Alpha ang nagsabi sa akin na, "Mac, ano, ano ba sabi, ginagawa kang pulutan doon sa live ni Yama." Sabi ko, "Naku, galing na ako do'n ate, umakyat nga ako, kasi meron ako sinoplak do'n." Sabi, "Hindi ka 'yun, before pa 'yun. Meron ka do'ng part na sinasabi na ikaw ay scammer." Sabi sa akin na gano'n. Di sabi ko, "Aba, teka po, paano po ako magiging scammer? Kahit naman po ikaw nandun ka nung ako, nakikulaong pa, nandun tayo pare-parehas, tayo nila Kuya Alpha, meron po ba kayong, narinig na ako'y binudol? Andito na yung brochure sa'kin, mamaya pakita ko po sa inyo. Gaganda." Ah, 'Di sabi ko, "Teka, bakit gano'n na ako, mapaparatangan na naman na scammer? After 5 years gano'n na naman ang issue sa'kin." 'Di ngayon, eto na, nakita ko, eto pala yung kanilang usapan. Tunay nilang pagkatao. Bakit? Mahirap magpalabas ng tunay na kulay ng isang tao, lalo na kapag ka nagpapanggap. Ngayon, tao na ang makakakita kung sino yung nasa tama, sino yung baluktot ng pangangatwiran, sino yung siraulong paulit-ulit na para manggago. Diba? Gagi, si Raulo sinasukit. Hindi, pero ano naman, Gagi, pwede naman lumabas yaman yung na di tunay na. Macpang yun. Gago. Sabi Yaman, pa, Macpang, yari ka. pag nakapaglabas kayo ebidensya na galing sa budol ang bahay ko, papagiba ko live dito sa YouTube. Balikan natin yung nakaraan paring Makmak. Nasa iyo lahat yun eh. Ay putya, teka, hindi pa pala 'to. Eto pala, eto, sorry. Eto pala yon yung, bago ko umakyat, eto yung usapan nila. Mali pala yung na-play ko. Eto yung 10 minutes and 30 seconds, eto po yun. Ang dami mo ng birthday lang, taong ka na. Ayan. Ayaw mamatay. March pa kasi eh. Ayaw mamatay yung Holy shit! March 12 na. Shit! Kaya yun yung alis muna ako. O, Black, saka pupunta. Sino na naman panonoorin mo? Kaya yun yung syempre, intindihin din natin. Hindi na kasi sila ngayon nakapalibot, nakaikot sa FLM supporters. Kumbaga, meron na silang ano tawag dyan? Ano tawag doon? Yung Hindi. Yung na sila ngayon, political vlogger. So, charades na naman tayo eh. Hindi. Political vlogger na sila. Kaya naintindihan ko rin si paring Makmak na ayaw niyang madawit o yung ibang vloggers, ayaw nilang markahan sila na nakinabang o na naging scammer sila kasi magagamit sa kanila yon doon sa pagiging political vlogger nila. Yun, di ba? Ayaw ko daw maparatangan na naging scammer o manggagamit. Doon ako parang sabi ko, putya, nabanggit pala to ni Yama.
Naging scammer pa talaga si Makmak ayon sa Oo. Naging scammer talaga siya. Naging scammer daw ako. Putya, imagine niyo yun ha, naging scammer ako. Wala akong kamalay-malay, hindi ko alam naging scammer pala ako. Hindi Ayun scammer kaya, na Ma. Oo, sa akin, oo, naging ano siya, naging parte siya ng FLM M&M. Naging parte. Kasi nga number 1 vlogger ako ni Kulaong noon. Pero never ako nagsabi, noon sa mga live ko, magbigay na kayo ng pera kay Kulaong. Wala akong kahit man lang ganyan na ginawa. Yung mga pera nyo, mga OFW, mga naipon nyo, padala nyo na kay Kulaong. Wala ako sinabihan na kahit isang OFW na ganyan. Saka isa pa, wala akong natatanggap na pera kay Kulaong or natatanggap na pera mula sa OFW para ibigay kay Kulaong. Meron sa akin dating nagbigay. Pero full transparency yun. Paluwal pa nga ako dahil ako pa nagbayad ng yung padala, yung convenience fee o transaction fee. Ako pa nagbayad para hindi lang mabawasan yung pinadala niya. Tapos yung dun nga sa hindi ko matanda kung 1 million bang sako ng bigas yun. Parang hindi yata dun yun. May nagbigay. Taga-Amerika, pinadaan sa taga-Malaysia. Sa church nila, nag-donate. From the church, from the isang organization ng mga church na mga parang born again sila, nagbigay ng parang nasa $400 ba, kung di ako nagkakamali, para ipantulong ni Kulaong. Ano rin yun? Talagang live. Pinapakita ko, eto yun, pinadala ko na po ito, eto po yung pinadala ninyo. Ginanong ko talaga, inano ko talaga. Kasi, kumbaga, parang napakahirap o nakakatakot na ikaw ay maparatangan na scammer noon. Bakit? Nakabantay ang UTW. Ng Galing FLM naging scammer community. talaga siya. Bahay niya. Oo, kasi number 1 supporter siya ni Boss eh. Number 1 Basta pundam niya bahay vlogger niya siya galing sa scam. Ganon ang sabi mo. Oo, sa pera ng FLM. Doon niya napundar yung bahay niya. Oo. Sinasabi niya naman noon, tsaka Ang sabi ko, nakapagpagawa ko bahay, sakita ko sa YouTube. Pero yung pera ng FLM, pampapagawa ko ng bahay. Di sana si Kulaong galit na galit sa akin. Dahil yung pera niya pinampagawa ko ng bahay. Ito lang yung hindi maganda dito kasi sa gantong usapan. Wala man lang katibayan na eto resibo ko, eto. Eto yung ginawa ni Makmak dati, tignan nyo. Pera ni FLM, pinampagawa niya ng bahay niya. Wala man lang ganun Wala man lang ilalatag na ebidensya na totoo yung sinasabi ni Yama. Diba? Kaya alam niyo po, mamaya, pagkatapos nito, kasi hindi ko nga alam to nung umakit ako nasabi na lang sa akin to after ko nung nagising na ako nung kinahapunan, yung 10 minutes 30 second na video, ni-record ko yun, pinasa ko pa yung link kay Kuya Henry bago ako matulog. Sabi ko, Kuya Henry, pakipasa sa sa GC para mapanood nila. Para mapanood ng aking mga tropa pips na ito yung nangyari doon sa live ni Yama. Tapos yung pala, before yun, meron palang ganung usapan. Kaya nga sabi ko, sayang, kasi kung eto, na alam ko na ganito pala yung pinagsasabi ni Yama, umakit ako doon. Di sana, sinita ko na ng sinita si Yama din. Na bakit niya sinasabi, nakapagpagawa ko ba, galing sa budol, galing sa pera ng FLM. Kasi magkaiba yun. Kumita ako sa vlog, dahil ako number 1 vlogger, at nakapagpagawa ko bahay, dahil sa aking pambubudol, magkaiba yun. Kasi sa vlog ko, wala naman ako binubudol doon. Hindi naman ako nangihingi ng pera doon sa vlog ko. O kaya sinasabihan ko, padala na kayo ng pera sa akin, pampagawa ko ng bahay. Padala na kayo ng pera kay FLM para mabudol kayo. Pangtulong niya kuno. Wala naman akong pinagsabihan ganun. Andiyan naman yung mga video ko. lagi yung sinasabi niya na malaki ang kinita niya, malaki ang ganito niya, tapos di ba Tama, malaki kinita ko. Unang buwan ko,
na malaki kinita ko sa pagbablog kay Kulaong, around parang 560,000 o 570,000. The next na month, more than 500,000 again. And sumunod nun, puro 400, 500, 300, 400, 500, naglalaro sa ganun. Kasi nga nung time na yun, pandemya lang. Walang ibang ginagawa ang mga tao. Wala silang ginagawa. Hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng umalis, hindi ka talaga makakapagtrabaho, hindi ka makakapunta sa kung saan mo man gusto. Napakahigpit. Lockdown. Kaya YouTube ang ginagawa lang ng mga tao. Wala silang ibang ginagawa, nakatutok lang sa YouTube. Kaya ang laki ng kinita ko nun. Kaya ako nakapagpagawa bahay. Nabili ko tong lupa. Kapagpagawa ko bahay dahil sa pagbablog ko. Pero hindi dahil sa panghihingi, hindi dahil sa pambubudol, o hindi dahil sa sinasabi ni Yama na pera ng FLM. Hindi naman ako nakakahawak ng pera ni FLM. Oh. Nasa Malaysia ako noon eh. Paano ako makakahawak ng pera ng FLM? Di ba Hindi meron sa na nga political yung vlogging. Hindi, wala pa noon kasi ano siya noon eh, straight siya noon sa FLM. Oh, sabi mo, malaki kinita ko. Tapos ngayon, hindi, wala pa noon. Eh, bago pa lumitaw si Kulaong, vlogger na ako eh. Makikita naman dyan, yung mga unang-una ko mga video, karera ng motor, nagpandemya. Oh, dumating si Kulaong, oh yun, sinuportahan ko lang. Kaya nga itong video na ito, talagang kinuha ko para kasi sa kanila wala akong dapat ipaliwanag sa kanila. Pero sa inyo na mga naniniwala sa akin, mga nagtitiwala sa akin at mga nagmamahal sa akin, karapatan ninyong malaman na ang pinapanood ninyong Makmak Pablo hindi po ng budol kailanman. Community eh. Tsaka merong mga nagpadala na hindi naman nandiyan, nagpakita sila ng mga resibo, hindi sila nagpaano. Ganun talaga kasi maraming mga silent supporter. Totoo yun. Inamin ko naman yun eh. Matagal ko na matagal ko na yung inamin na meron talagang nagbibigay sa akin. Meron talagang nanay na nagpapadala sa akin. Kasi yung mga nanay na yun, grabe rin ang suporta sa akin. Talagang sila Nanay Dakel, sila Nanay Gabina, si Nanay Jessica Marie. Talagang grabe ang mga padala nila sa akin. Sapatos, damit, sombrero. Kahit ito, galing to kay Nanay Jessica Marie. Hanggang ngayon, ginagamit ko. Oh, meron akong Aqua, Aqua Flash ba yun? Nakalimutan ko, binili namin ni Joy, malaki. 2.5. Hindi ko ginagamit. Ito ang ginagamit ko. Kasi ito yung favorite ko galing kay Nanay Jessica Marie. Kaya, kumbaga, totoo yun. May mga nagbibigay sa akin noon. Pero hindi ko yun hiningi. Hindi ko yun binudol. Hindi ako nag-demand sa kanila. Sila ang mismong nagsabi, pag hindi mo to tinanggap, magtatampo kami sa'yo. Oh. Ano pa lalaban ko doon? Ito naman token of appreciation lang sa pagtatanggol mo kay FLM. Ikaw ang number 1 vlogger niya. Ang galing mo magtanggol sa kanya. Kaya wag mong isiping ito bayad sa ginagawa mo o ito binigay namin dahil sa binabayaran ka namin. Ito ay galing sa puso namin dahil na-appreciate namin yung ginagawa mong pagtatanggol kay FLM. O, ano pa gagawin ko? Okay, ito. Ayan ka na naman, madadali ka ni Makmak na naman dyan. Eh, okay lang yun. Pinapadala dati, no? Sa kanya Ayan, di ba may nagsabi yung si Purple Ranger, ayan ka na naman. Madadali ka na naman ni Makmak niyan. Bakit? Kasi nung umakyat dito si Yama, di ba sinabi ko nga, talagang nalinis yung pangalan namin 14 vloggers na kami talaga wala kaming naging pakinabang kay Kulaong.
Napadala. Oo, kasi naging presidente siya eh. No, naging presidente. Yan na. Yan na yung malabo. Naging presidente ko. Never ako naging presidente ng isang FFCI. Hindi ako naging presidente. Ako ay naging, dahil nasa Malaysia ako, FFCI, FLM Malaysia lang yon. Wala pang FFCI noon. Hindi ako naging presidente. Never ako naging presidente ng FFCI. FLM Malaysia lang yung naging, kumbaga, hawak ko noon. Pero, wala kaming nalilikom na pondo. Bakit? Hindi naman mga mayayaman yung mga kasama ko doon eh. Hindi naman lahat ay mga may pera. Hindi lahat ay nakakaluwag-luwag. Meron ako mga ate-ate doon na kapag bibigay sila minsan. Kaya maliit nga lang yung pera namin ng FFCI Malaysia. Maliit lang talaga, hindi, ng FLM Malaysia. Wala pang FFCI noon. Kasi nga, wala na ako sa Kulaong nung binuo nila yung FFCI na yan. Bakit tayo Kaso nga lang, sir, magkaso? 30K lang daw Ba't wala siyang kaso? binigay. 30K lang talaga ang binigay ko. Galing sa aking pera mismo. Pera ko mismo, 30K. Yun yung totoo, na ako pa ang nagbigay. Kaya paano mangyayari? Ako pa yung nakabudol. Si Makmak. Hindi lang 30K. Yung sabi niyo una, yung 30K doon sa parang balakihan, tapos every month. 30K yung 30K yung sa 1 million sacks of rice sa Bataan. Yun yung totoo nun. Nagbibigay na daw siya ng kahit magkano lang daw sa sahod niya. Yun yung sa interview Tapos- niya kay mga gago. Mali. Di ba- Mali yung sinasabi nito. Mali. Na nagbibigay ako. Hindi. 2 beses lang ako nagbigay kay Kulaong. Kaya nga 30K lang yung binabawi ko. Hindi ko alam kung saan niya narinig yan, pero hindi yun yung sabi ko. Ang sabi ko, 30K lang ang nabigay ko. Parang ang una kong bigay, 19K. Sumunod, parang 11K. Kaya nga 30K yung aking nabigay. Wala na. Bukod doon, wala na. Saka nandito naman mga chat namin ni Dong Batalan eh. Sinabi ko nga sa inyo, di ba? Nandito pa yung mga chat namin na binabawi ko yung mga napadala. Di ba tapos nung hinanap na yung magkano kinikita dun sa channel na yun na yung yung parang Tsaka nakikita naman yan, di ba? Doon sa, yung kung magkano yung kinikita ng channel. Mali yun, yung social blade na yun. Mali yun. Malayong malayo ang kinita ko doon sa social blade na yun. Mali yun. Oo, makikita sa analytics. I-review ko na nga lang yung yung naganap na yun. Saan mali ka? Content ko na lang. Gagi, di mo makakita si Yamo na Na? nag-iisip. Paano nagtapos? Oo. Paano Wala, nagtapos? wala. Yun, ayun. Yun na yun, yung kanilang usapan na yan. 30K lang talaga yon yung sinabi ko. Wala akong ibang wala akong sinabi na na more than that sa 30K. 30K lang talaga. Hindi ako ako nga yung nag-comment, brother, at aminado kung mali ako sa na-comment ko regarding sa'yo. Viewer lang din ako, pasensya ka na. Binasa? Okay. Ano ba kinoment mo doon? Okay, tignan nga natin kung ano sinasabi nitong si Binasa. Mali ako sa comment ko, brother. Ikaw yung nag-comment. Ikaw yung nag-comment na yon do sa usapan nila Yama. Ito ako, sinasabi ko po sa inyo, wala akong kahit anong, naiinis lang ako ng konti siguro kay Yama kasi parang na lang, normal na lang sa kanya yung gumawa ng kwento. Pero yung galit, wala eh. Wala akong galit. Ang gusto ko lang dito, kasi isa pa nga, wala naman talaga tong sa buhay ko eh. Wala namang itong epekto sa buhay ko. Wala naman to epekto sa Kulaong time natin. Nakakapag-live naman tayo kahit wala si Yama, di ba? Pero, kasi baka mamaya,
Baka mamaya kasi, kayo mapanood nyo yun, di ba? Na yung part na yun. Oh, naku, si Makmak pala. Nakapagpagawa bahay dahil sa pambubudol. Di ba parang ang sagwa nun? Dito ako nagla-live sa bahay ko ngayon eh. Di ba? Parang, yung pinaglaliban pala ni Makmak nun galing sa budol. Hindi ko kasi magamit yung dito pang comment. Okay. Eto pala si Bakit Gwapo. Siya pala yun, yung si Master Hokage. Buisit ka. Ikaw pala yung gumawa ng issue sa akin dun. Eto yung ano. Tunay nilang pagkatao. Bakit? Mahirap magpalabas ng tunay na kulay ng isang tao, lalo na kapag ka nagpapanggap. Ngayon, tao na ang makakakita kung sino yung nasa tama, sino yung baluktot pang pangangatwiran, sino yung siraulong paulit-ulit na para manggago. Diba? Gagi, si Raulo sinasukuyat. Hindi, pero ano naman, pwede naman lumabas yung tunay na. Makmak o yun. Gago. Sabi Yama, pa rin, Makmak, yari ka. Pag nakapaglabas ka, Napa-comment na ako dito kay Bakit Gwapo ko. Tapos yung si Dionysius ba yun? Kung di ako nagkakamali, parang ganun. Dionysius o parang Dionysius nga yata isang pangalan nung nakikisimpatya dito kay Bakit Gwapo ko na sila yung nag-uusap sa comment section. Hindi ko alam nga na yung pala, before ako mag-comment na to, before pala ako umakyat, may usapan na sila doon about sa akin. bas kayo ebidensya na galing sa budol ang bahay ko, papagiba ko live dito sa YouTube. Balikan natin. Talaga ipapagiba ko. Meron silang mailabas na tao na Yama, ako yung nabudol ni Makmak. Eto resibo, pinagpadala ko 'yan. 1,000,000 pampagawa ng bahay niya. Nabudol niya ako, eto. Pinadala ko kay Makmak sa Malaysia kasi nasa Malaysia pa ako nung pinagawa ko 'to. Pinadala ko sa Malaysia, eto Yama resibo. Binudol ako ni Makmak ng pampagawa niya ng bahay niya. Putya, promise, di baling mangupahan ako. Di baling bumalik kami sa nakaraan. Mangungupahan talaga ako kahit barong-barong titira ako, kahit sa squatter titira ako. Gigibain ko tong bahay na to. Gigibain ko kung ako'y merong binudol para sa pampapatayo ng bahay na to. Gigibain ko talaga to. Hindi yung sasabihin lang, ano lang yan, sokmed lang yan, salitang ano lang yan, sokmed lang yan. Putya, meron lang talaga. At kasuhan nyo na ako, diretso nyo na ng kaso. Diba? Binudol ko 1,000,000. Ang paggawa, ang nagastos namin dito sa bahay na to, dahil slope yung pinagtayuan namin ito, halos umabot po ng 2M. Kasi yung lupa ng nabili namin bahay, yung pwesto niya pababa, palusong. Ang sabi nung si Macber, pare, pag yan, hindi nyo pinatambakan, eto kalsada, eto bahay mo. Pangit. Delikado pa. Yun ang sabi ni Macber. Kaya ang ginawa namin, nagpa-estimate kami ng patambak. Alam nyo ba, patambak lang dito. 4,500 ang isang truck ng lupa. 26 na truck ang napatambak namin dito. Pwera pa yung mga taong naghahakot. Kapag tinambak yung lupa, hahakutin ng mga tao. Tapos tatambak ulit, hahakutin ng mga tao. Ilang araw na ganoon. Kaya laki ng nagastos namin dito para lang mapantay sa kalsada. Kaya talagang kapag sinabihan ako na budol, galing sa budol yung pinampagawa ko ng bahay ko, putya, talagang yari ka sa akin, talagang di kita tatantana, talagang mumurahin kita kahit nasang ka pa. Kasi malinis na malinis ang pagkakagawa ko dito sa bahay ko. Wala akong binudol. Kaso walang makapagpatunay na ng budol ka, Mac. Yun nga. Wala naman talaga akong binudol kahit isa. Hoy, pangit, di kita ibablock dito. Dito tayo mag-uusap. Ayan, yari ka dyan. Okay, si Binasa. At gusto ko lang din malaman yung totoong sagot kasi viewer lang din ako. Yun nga Akala mo kasi, lahat, hindi kasi lahat ng naririnig natin sa Sokmed totoo.
Lalo na wala maipakita katibayan. Oh. Yun ang mahirap. Maniniwala ka kagad sa sabi-sabi lang. natin yung nakaraan paring makmak. Nasa iyo lahat yun eh. Gago si Yama. Sa kanya, Nakaraan daw, nasa akin daw lahat. Paano nangyaring nasa akin lahat nga pala yun? Eh, paano nangyari yun? Eh, paano nangyaring nasa akin lahat yung mga nangyari ng nakaraan? Eh, kayo lang naman ang nasa channel ni Kulaong. Namigay sila sa Montalban, sa Isabela, sa Muntinlupa. Wala naman ako, hindi naman ako kasama doon. Wala nga ako sa Pilipinas eh. Kaya nagtataka ako kung kinukuha ni Yama yung kanyang sinabi na ako'y yung pera daw ng FLM eh naggamit ko para pampagawa ng bahay ko. kanya Yun ibigay. yung Ikaw na lang mga maglabas paring makmak. O pero man, napakapatulak Huwag puta, wag kang ano dyan, balat sibuyas. Oh, huwag ka daw balat sibuyas. Eh kasi wala talaga, hindi ako balat sibuyas. Wala talaga akong nakuhang pera pampagawa ng bahay kay Kulaong o binudol ko sa mga supporter ni Kulaong. Kasi kung totoo yan ha, putya. Eh si The Kings nga wala namang binudol. Grabe pamamahiya ginawa ni Kulaong dyan sa kaniyama. Oh. Eh di lalo pa ako mabalitaan. Ay makmak, putainan. Nambudol ka pala ng pampagawa ng bahay. Eh di mas lalo na ako minura-mura ni Yama. Nasa kanya Ito. ebidensya, paano natin lalabas yun? Hindi, pero ako, ano, Ito, sabi nitong pako na to, nasa iyo ebidensya. Paano ilalabas yan? Eh di para palang ganito yon. Bibintangan ako. Ako maglalabas na ebidensya. Para palang kay BBM. Bibintangang adik, pero ang maglalabas na ebidensya ang adik si BBM, siya. Tangin. Parang gano'n ang logic nun. Parang gano'n yung nakikita ko. Eh, nagkapagpagawa ka ng bahay dahil sa ano eh. Sa budol eh. Dahil sa pambubudol mo eh. Tapos sasabihin kong hindi, pero ako maglalabas ng ebidensya na budol ako. Paano nangyari na nasa akin na ebidensya? Di ba dapat kapag ikaw magbibintang, hawak nyo yung ebidensya, hindi ko hawak. Oh. Kaya alam nyo, sabi ko, putya, kasi ano na ako nito eh, paantok na ako nito eh, nung time na to eh. Mag-uumaga na yata yun eh. Eh, paano mangyayari na bibintangan ako ng budol, pero yung ebidensya nasa akin? Diba, dapat, kung meron man lang, kahit isang tao lang, lalabas. Ay, binudol ako niya makmak na yan. Binigyan ko ng pampagawa ng bahay. Sabi niya, babayaran niya ako, pero wala naman. Ito yung ebidensya, mga resibo ng padala ko sa Malaysia. Nung nasa Malaysia siya, ito ang resibo. Yun, putya. Talagang gibaan to. Ilang araw sigurong gigibain to. Gibaan ng bahay, ilalabang ko talaga to, gibaan ng bahay. ano, thank you kay Kuya Max ha, sa kanina, yung sinubukan niyang i-mediate pa rin at magkaayos yung dalawa. Yun lang, kaso hindi True. nakinig eh. Well, let's Ayun, si Norman G. Gancho. Yung kasi nga umakyat nga ako dito kay Yama para pakalmahin sana yung dalawa. Eh kaya lang si Kuya Alp at si Kuya Nasukir siyempre mga matatanda mas matanda sa akin yan eh. Makikinig ba sa akin yan? Ano? Maganda yung sinabi ni Makmak doon Masaya yung kanina. pagpupuyat ni paring makmak eh, gago. Hindi Oo, na gagi, nakatulog ulit. nakaiba na daw. Hindi na nakatulog ulit. Tinawag na timang. Siyempre, Hindi, kasi lagi masakit. parang timang Masakit naman yan sa, talaga. sa matagal mo kasama, tapos dalawang kaibigan mo nag-aaway. Lagi masakit True. yan. Mahirap yan. Di parang nga siya, Parehas ano, pre, yan. parang siyang batang kapatid, tapos pinagsabihan niya yung dalawang kuya niya kasi nag-aaway. Ganun yung na-feel ko kanina eh. Tapos Kasi hindi siya, totoo di siya naman pakikinggan eh. Di siya pakikinggan Oo. kasi mas matanda sa kanya. Oo, Ah. yun nga eh. Ayun nga, sabi ko nasayang din yung ano ni Mac. Pero di bali nang nasayang kaysa wala siyang sinabi, di ba? Maganda pa rin yung ano. O at least yung tumayo siya. message ni Mac. Oo, at Ganyan least may din dapat sinabi. yung gawin ni Kaaruba. Tindigan mo. Totoo, Huwag totoo. mong iwanan yung tao na nasira ang pangalan dahil sa'yo.
Gets Gago, mo? tignan mo, pati chapter 7 ni Nasuker lumabas dahil sa'yo ka, Rubo. Oo. Anuin mo man lang. Dahil sa simpleng pagtatanggol niya. Pati yung plano Hindi niya yun pag- yun sa eh. Pilipinas, Kumbaga automatic gago. na yun eh. Kumbaga, Dahil kay Kaaruba, muntik na magkaroon ng international lie detector. Oo, di, parang, gago. parang sinabi nga ni Yama din kanina, no? At dito sa nangyaring to, at least masasala ni Nasuker ngayon kung sino yung mga tunay sa niya, True. baligid niya. Totoo. Minsan kailangan mo talagang subukin, no? Tama. Hmm. Tsaka ang ano dyan eh, saan nagmula? Bakit nagkaganyan? Kaaruba, di ba? So, Kaaruba, kamusta ka naman dyan? Okay ka lang ba? Ito, sabi ko, Actually, hindi nga ako updated dito kung ano nangyayari dyan eh. Kay Kaaruba, hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila na parang iniwanan ba ni Kaaruba si Kuya Nasukir? Hindi ko alam eh. Basta ako nakita ko lang nag-aaway, nagtatalo, nagdedebate si Kuya Alpha saka si Kuya Nasukir. Umakit ako kahit hindi ko alam kung ano pinag-uusapan nila. Oh, tapos sinabihan ko silang dalawa na nagiging circus na, wala namang patutunguhan, wala rin namang mapapala, parehas naman na silang antay-kulaong, tapusin na nila. Labas nila yung sama ng loob nila kasi yun ang yun ang isang way para mapagbati mo yung dalawang tao. Ilabas mo lahat ng gusto mong sabihin doon sa tao na ilabas mo yung galit mo. Kapag natapos na yung paglalabas mo ng galit mo, doon na yung magkakabati kayo eh. Kasi ganun, naranasan ko yan dati, nung bata ako. Pag merong nagkaaway kami ng pinsan ko, kaya ng kalaro ko, suntukan kami. Pagkatapos magsuntukan, bati na. Ganun. Hindi pala uubra dito kay Nasukir yun, saka kay Kuya Alpha. sabi ko sa content ko sa sinabi natin ni Kaaruba, kapit ka ng husto Hindi, Mapapanood ka ano lang, ah, idol. uy gago, may loves ko yan si Kaaruba, pero syempre, si Kaaruba, nakita ko rin naman siya, na talagang magkasama sila ni Tatay Nasukir, simulat sa pool. Kaso nga lang, prank, ay, my loves, ngayon ka kailangan. Ngayon ka kailangan ni Tatay Nasukir. Mga gago, paano ako Anong mga gago? Gago lang yan. Gago lang, ikaw lang yan. ikaw lang yan. Ayan, Kurang binasa ni Yamato. Sabi ko, gago, paano ako makakakurot? Sabi kasi nung nambaba sa akin sa comment section, hindi ko pa daw aminin na kumurot daw ako sa donasyon. Sabi ko, gago, paano ako makakakurot? Hindi naman sa akin pinapadala ang donasyon. Gag ka pala eh. Ngayon, binasa ni Yama, mga gago ang sabi niya. Mga gago lang, Ikaw lang yan. May damay yan. Gago lang, ikaw lang yan. Ikaw lang yan. Parang makmakmak mo Mga ng gago yung basa mo. gago, ano lang Gago ka yun, pala eh. eme lang yun. Gago. Eme lang daw yung sabi ni Yama. Kaya yung title natin dyan, ano ba talaga, Yama? Pala Yama eh. Nadamay mo ba kaming hayop ka? Gago ka pala Yama eh. Hindi gagi na ako nagigets ko rin yung ni Mac dyan. Kasi syempre medyo siya dyan. Sensitive siya sa part na yan kasi paulit-ulit na rin yatang sinasabi sa kanya yan. Hindi kanina kasi sa Comsec merong Hindi na ako nagka-type ng Umakit na ako. Yung nasa Comsec ang sinasabihan ko noon, hindi sila. Kasi nga hindi ko naman alam yung kung ano yung nangyari nung una eh. Wala akong yung nagko-comment dyan ngayon, si Binasa, yun yung minumura ko dyan. yan umakit. Ayan, tama. Ayan na, nasa paring makmak ko. Hello, hindi ito. Ano ko lang tong bakit pangit ako pangalan niyang putang inang yan. Tangina mo, paano ako makakakurot sa donasyon hindi naman sa akin pinapadala pera? Gag ka ba? Eto, tatanungin kita, nasan ka bang putang ina ka nung panahon na yon? Ano ba alam mo? Putang ina mo. Sino yan? Si Bakit Gwapo Ako? Oo, putang inang to kanina pa to eh. Ayan yung comment to. Huwag ka na kasi mag-deny, makmak. Pwede mo namang sabihin, kumurot ka lang sa donasyon para idagdag para sa bahay mo. Putang ina. Kung yan ginawa ko, let's say, totoong ginawa ko yan, nung panahon ni Kulaong, si Kuya Erwin nga, na walang binudol, walang kinuha,
Siya pa ang nabudol ni Kulaong dahil hindi pinasahod. Grabe nila kung balahurain. Grabe kung murahin ni Yama. Kung yan ay nagawa ko noon, baka ako ang kauna-unahan na itinakwil na vlogger ni Kulaong. Hindi na ako kasama sa 14 vloggers. Baka sila Tol Jojo, si Jake Magnus, Kuya Spencer Lacalle, Don Roberto, DJ Byron, baka yan mga yan, kalaban ko yan. Kasi nambudol ako eh. Kumurot ako sa donasyon. Diba? Yun yung ano, yun yung pinakapunto eh. Kung kumurot ako sa donasyon, kalaban ko dapat sinasukir sa kasi Kuya Alpha, hindi ko yung kaibigan. Bakit? Kumurot ako sa donasyon. Napakatindi ng panlilibak na mararanasan ko dyan. Kaya talagang talagang tama yung sinabi ni Papu. Sensitive ako dito kasi matagal na tong ibinabato sa akin. Kaya umakyat ako once and for all, masagot ko. Alangan namang hindi ko iboboses to eh. Putang ina, bahay ko yung aking pinag-uusapan dito. Kaya, Putang ina mo, nasan ka nung panahon na yon? Para idagdag para sa bahay mo. At sinasabi mong ako nakakurot sa donasyon. Yama, paketin mo yan. O gag ka bang Hindi. putang ina mo ka? Anti-FLM Tarantado yan. ka ba? yan, Kumikita ako kalahating milyon noon sa YouTube, hindi ako makakapagpagawa bahay. Putang inan to. Wala Ano yata kala mo idea sa yan akin? Sa kita sa political vlogging, ang laki kaya ng views nun. Putang ina mo, pumunta ako dito sa Kulaong dahil sa request ni MG. Dinagkulaong ako, bumaba kita ko from 500,000 to 300,000, bumaba sa 150 to 200. Tapos putang ina mo sasabihin mo ako'y kumukurot sa donasyon. Putang ina yan, bobo ka ba? Di mo ba alam kung kanino bumabagsak pera nun? Tarantadon to. Hypothesis. Anti-FLM yan. Ngayon, naglaway naman ako sa 500k per month. Hindi, totoo yun. Malaki kita sa YouTube. Malaki kita. Hindi ako nagpa-plastic dito. Hindi, legit yun. Malaki Legit. kita sa YouTube. Pero wag mo akong pagbibintangan nitong putang inang bakit gwapo ko na ako Anti-FLM yan. kukurot sa donasyon noong panahon ng pandemya. Ogag ka ba? Hindi ako nakakahawak ng pera noon ni FLM. Tanga. Magbibintang ka lang, wala ka namang pruweba, wala ka namang kahit anong bitaw, tangina mo ka. Ayan si Yama, tanungin mo kung mayroong pinadala sa akin donasyon yan. Tangina neto. Iraba Hindi kami ulo pwedeng mo na ako babanatan mo ng babanatan. Kilala mo ba ako putang ina mo? Hindi kami pwede magbakbakan ni paring Makmak kasi nagbakbakan na kami noon. Hindi saka pa, Mare, ako, kilala mo ko. Ako pa meron bang lumabas dyan after 5 years na sinabi, binudol ako ni Makmak. Putang ina, Hindi. napakatagal ng urban legend yan. Hanggang ngayon, walang mapatunayan. True. True. Putang ina. Kita mo sabi ni Yama, true. Pero kanina lang, di ba, doon sa 3-minute video, sinasabi ni Yama, ako daw ay scammer. Nag-scammer daw ako noong panahon ng Kulaong. Lagyan talaga ito si Maring Yame. Kaya hindi mo malaman kung ako ba talaga scammer o ano. Umakit ako, kakampi ko na Tangina, ako ang tagal-tagal ko na dito sa Sokmed. Meron bang lumabas dyan na sinabi, binudol ko ng pampagawa ng bahay? Putang ina mo. Gigibain ko tong bahay ko live. Kahit ilang araw na magiba to, putang ina, may maglabas ka lang ng kahit isa na sinabi na binudol ko sila ng pampagawa ng bahay ko. Putang ina, gigibain ko talaga to. Ayan, yung sagot niya, pero pinakinabangan mo. Totoo! Totoo yun. Alangan na maitanggi ko, gatas na gatas. Oh. Ginatasan ko talaga si Kulaong. Diba siya, trending noon Hanggang na-hook up na nga ako na ako'y naging number 1 vlogger Bakit? Nakita ni Kulaong yung galing ko sa vlogging noon. Kaya nga nung nagbutuhan, hindi naman ako basta lang ginawang, number 1 vlogger yan, si Makmak. Hindi ganun. Nagbutuhan noon, live.
kung sino ang number 1 vlogger ni Kulaong. Ang unang-unang pangalan na binanggit ni Yama, sino ang boboto kay Makmak, number 1 vlogger? Putang ina, press 1, sabing ganun. Ang daming nag-press 1. Makmak na kaya, number 1 vlogger. Sabi to sa mga comment section, yan, tama, number 1, Makmak, number 1 niya, si Makmak. Number 2, si Jojo. Number 3, si Jake Magnus. Hindi naman ako basta nilagay doon, ito na yan, number 1 na yan. Hindi ganun. Pinagbutuhan niya ng mga manonood noon. Libo-libo nanonood noon sa live na yun, nung tinanong kung sino ang gusto niyo number 1 vlogger. Ang daming nagsabi, Makmak. Tapos nung nagpa-press 1, umuulan ng press 1, ang bilis. Kaya ako naging number 1 vlogger no. Nilista ni Yama, number 1 vlogger, Makmak. Number 2, Jojo. Number 3, Jake Magnus. Talagang pinakinabangan ko, talagang ginalingan ko yung pagbablog, yung lahat ng alam ko, yung mga natutunan ko sa kanto namin, sa mga nagcheches na matatanda. Doon sa kanto namin, sa Santa Maria. Yung pakikipag-pilosopuhan ko, pakikipag-debate ko sa mga lasing, lahat yan, ginamit ko para lang talaga maipakita ko ako ang pinakamagaling na vlogger ni Kulaong noon. Namayat ako, nagkasakit ako, kapupuyat, live ako ng live, sakay nakakita, live 16 hours. Mababa na yung 10 hours. Kapag ako nakapag-live noon, 4 hours, 5 hours, malungkot ang Kulaong Nation. Kasi tambayan yung channel ko noon eh. Kasi si Kulaong mag-live yan, 1 oras, 2 oras, 1.5 hour lang, ganun. Hindi yan tumatagal ng matagalang live. Noong sila Kuya Erwin na, nung nakakulong na si Kulaong, dun lang tumagal yung live nila ng 4 na oras, 5 oras. Kaya ako noon, pagkatapos ng live ng Mansion, na tinatawag noon, ako naman ang magla-live. Kunwari, matatapos na yung live nila Kuya Erwin. Sasabihin ko, lipat naman po kayo sa channel ko, sa akin naman po tayo, tambay naman tayo, mga mga ka-FLM. Naabot ako minsan alas 10 ng umaga sa Malaysia. Naka-live ako, magsimula ako minsan alas 2, alas 3. Kasi nga dati, ang time slot ko, 10 o'clock. Kasi si FLM noon, magla-live yan, 7, 8, 9. Pagkatapos noon, live na ako. Kaya ginawa ko, every 10 o'clock, FLM. Na ako niyan, dire-diretso na hanggang umaga, alas 6, alas 9, alas 12 ng tanghali. Ganyan kahaba mga live namin. Di ngayon, syempre, pandemya, ala naman din akong gagawin. Maghapon lang din ako nakatunganga sa bahay, natutulog. Minsan, iniiwanan ko sila. Sila naka-live sa channel ko, iniwanan ko sila. Nagkukwentuhan pa rin sila. Minsan, magigising ako, nandiyan pa rin sila. Magkukwento sila, Papa Tricks, lalo sila Macber, sila DJ Byron, mga patulog pa lang tayo, sila gising na sila. Umaga pa lang sa kanila, sa atin madaling araw na. Kaya iniwanan ko minsan yung live ko. Kaya talagang ginatasan ko si Kulaong noon. Pero yung sasabihin na nambudol ako, nanloko ko para makapagpagawa bahay, yan ang napakalabo po. Talagang ilalabang ko ng gibaan tong bahay ko kapag meron talagang lumabas dyan, kahit isa lang, na binudol ko siya pampagawa bahay. Putang ina. Kaya ngayon, itong sinasabi, pero pinakinabangan mo. Ano ba pagkakaiba ko kay MG? Si MG pwedeng sabihin, gatas. Ako hindi pwedeng manggatas. Diba? Alam niyo, ito lang kagandahan kay MG. Hindi siya madamot. Hindi katulad ng ibang community, pag pumasok ka, parang tingin sa'yo, ka, kahit kakampi ka, tingin sa'yo, kakompetensya. Meron ganun pag napasok ka sa isang community, parang tingin nila, dito yung Makmak Pablo, makikisaw-saw to. Ano natin yan, bash natin yan, huwag natin papasukin dito yan. Meron ganun na community na madamot. Dito kay MG, kagandahan nito, siya mismo ang nananawagan sa mga vlogger. 'I-vlog nyo to. Tangina. 'Di ba?
Hindi madamot si MG. Siya mismo nagsabi kay Kuya The Kings, doon sa interview kay Kuya The Kings, nananawagan siya sa mga vlogger, samahan siya sa laban na ito dahil hindi niya kaya mag-isa. Kaya ako nandito. Kaya yung salitang pinakinabangan, ano ba pinagkaiba dun sa gatas na gatas sa pinakinabangan? Pare-parehas lang naman na pinapakinabangan natin to. Kaming mga vlogger. Lahat ng mga vlogger nasa YouTube, nasa Facebook, lahat yan. Pinakinabangan namin si Kulaong. Bakit? Bukod sa tayo nakakatulong na sa gobyerno, ano pa tayo, kumikita pa tayo. Nakakatulong pa tayo sa awareness para hindi na makapanloko si Kulaong. Brother, may pumasok na Jollibee, bida-bida, wag mo sipain. Hayaan natin matikman nila kung gaano kababait ang pamilyang ito. I-welcome nyo, i-welcome. Nako. Sinisi pa sa iba, si Yaman naman talaga nakinabang sa mga padala. Matik na yan, ang tatanga ng nagsasabi niya. Ayan, si DJ Byron, no? Wala ata sariling lupa at bahay si Yama, kaya gigil kay Makmak, sasabihin niya yun. Ate Joseph Grooms, wag naman Mac, sayang yung mga palipad sa'yo. Germ out, hindi si MG gatekeeper. Sabi pa nga niya, gatasan nyo lang ng gatasan. Oo, si JB Tan Vlogs nag-comment nga yan sa nung t-shirt signing ni MG. Nag-comment si JB Tan Vlogs. Ngayon nung lipas na mga ilang araw nakita ko kasi nakapalo ako diyan kay JB Tan Vlogs. Magaganda mga sombrero pinapakita niya sa sapatos Yung pagsasabi pa lang ni The Kings na wag siya mag-live, parang umangat yung reputation niya. Ayop yung mangusin. Soloistang kita yung gusto. Tapos si Papa Trix 24 hours nag-live. Di ba DJ Byron? Ganun tayo noon Ganun tayo noon. Talagang grabe kami mag-live noon. Play safe, balimbing, balyen ng plastic, kulang yan. Consistency left the live. Kaya buti nga may nagsabi sa akin na angels ni Kuya Alpha Romeo doon sa community niya. Sabi niya sa akin, Mac, pinag-uusapan ka doon sa sa live ni Yama. Narinig ko 'yon nung sa live, sabi ko. Ayun nga, ate, umakyat po ako doon. Sabi, hindi, iba pa 'yun, sabi niya sa akin. Hanapin mo yung bago ka umakyat. Yung bago ka mag-comment na pinlash ni Yama. Hanapin mo yon, tapos balik ka, atras ka, makikita mo yung pinag-uusapan ka. Kaya, yan, na talaga ako. Talagang na ba ako, na sabi ko, itapik natin to. Buti andyan yung mga tropa ni Kayo, may mga taong nag-iisip. Okay, mga pala yon, mga tropa ni Kayo, hindi ko alam. Hindi ko naman kasi sila kilala ito, minumura na ni Kuya Henry si Binasa. True, Ate Joy, birds with the same feathers flock together, kukunti yung mga brain cells. Mapag-desisyon ka, balyena, ikaw magde-decide kung ano kasalanan na hindi ginawa ng kinaiinggitan mo. Ate Jonah, tuwang-tuwa si Kulaong kasi nag-away-away mga anti-Kulaong. Ate May loves niya daw si Kaaruba, buiset. Ate Bergie Badyola, karating ko lang, Michelle. Ay, Ate Bergie, hello. Ate Mayet, hindi ka nga nakahawak ng pera Actually, yung mga pera nga noon, hindi naman sinasabi, lahat kayo, dito nyo padala kay Makmak yung pera. Yung mga gustong tumulong, padala nyo kay Makmak yung pera. Yung mga yung mga mamis, kaysa magpalipad kayo, padala nyo na lang kay Makmak yung pera. Wala namang ganun. Hindi sa akin bumabagsak ang pera nun. Tapos yung yung sahod ni Kulaong sa YouTube, hindi rin sa akin napupunta. Ako pa nga nagtuturo kay Kulaong kung paano gumawa ng AdSense, kung paano mapapadala yung PIN
ng Google AdSense kay Kulaong. Ako pa tumulong doon. Ako rin nagturo kung paano i-open yung super chat at super sticker ng channel niya. Kaya yung sasabihin na ako kumurot sa donasyon ay talaga pong napakalabo. Pilipinas sila, Malaysia ako. Doon pa lang Alam nga namang kung taga-Amerika ka, papadala mo pa sa akin sa Malaysia. Tapos saka ko pa ipapadala sa Pilipinas. I cannot see any logic in there. Si Makmak pa Tangina mag-iiba, mo. mano-mano. Hindi mo ba Martilyo alam kung maliit gaano na kalaki kinikita ko sa YouTube? Ano kala mo, YouTube lang din buhay ko? Hindi mo alam negosyo ko, bugok. O, Tangina wag mo mo. na sabihin. Nasa Malaysia pa lang ako. May tinayo na kaming negosyo ng asawa ko dahil hindi habang buhay, YouTube ang buhay. Gago. Ano na Pero ito? ano yan, Brad, nanti-trigger lang yan kasi dami account lang Oo, yan. wala. Kahit ano naman Wala i-claim namang niyan. mukha Hindi, yan. tsaka Hindi matagal ako, na kasi anti-FLM matagal yan. na yung binibintang sa akin na ako nakapagpagawa bahay dahil sa budol. Tangina, panahon ng pandemya, hindi nga kami kilala ni Kulaong. Nagkakilala lang kami niya nung sumikat na siya sa pandemya, sumikat na siya noon. Tapos saka ako nakapasok noon sa mundo ni Kulaong. Pero, tangina, ni bank account, wala akong binibigay diyan o kahit anong pera na nakuha diyan sa mga yan. Tangina ka, bakit gwapo ko? Putang ina mo, pangit-pangit mong hayop ka, putang ina mo. Di na tuloy makatulog. Yun lang, pasensya na kayo kasi medyo tipsy saka Sige lang, ano sige talaga lang. ako. Kasi alam mo, masakit para sa akin na nabuo ko tong bahay ko, pinangarap kong bahay, na wala Oo. akong kahit isang tinapakan, kahit isang binudol, tas pagbibintangan ako ng putang inang yan. Ang ina mo ka, malaman ko lang kung sino ka, tang ina mo. Hindi mo ako tatawanan, putang ina mo, hindi ako tatagal sa SOCMED ng ganto, kung ako pipitsugin lang, putang ina mo. Pero Hindi ka ba nagtataka, Makmak Pablo hanggang ngayon walang kaso, putang ina mo? Hindi doon pa lang hindi siya nagtataka. Si Kulaong ang daming kaso. Oh, Makmak Pablo hanggang ngayon walang kaso kahit isa. Ingat ka, putang ina mo. Magsara ka ng IP address mo, putang ina mo ka. Salamat sa inyo. Pasensya na. No Sige, pre. problem. Tangina mo Pag kasi mga- bakit gwapo ako Ba't binibira mo si paring Makmak? Hindi ka naman si Maring Yama, tanga. Hindi, pag mga ganyan naman, lagi Yung naman sa ganyan atin, stand kulitan natin sa lang mga yun, dami gago. account. Pag Faceless walang na. hambag sa Feeling buhay mo, close, kaya tanga. ganyan. Ayan pinagalitan ni Yama. Kaya title natin diyan. Ano ba talaga Maring Yama? Pinagalitan Hindi, minsan ano din pagka yung issue na binabato po ulit, minsan kailangan mo rin sagutin Kasi Yes, pagka para mamatay. Oo, nasagot na ni Makmak yan. Yung pag may mga sulpot lang ng sulpot na na mga bagong account. Oh, ayun. Hindi ko alam na mga tropa pala to ni Kayu. Salamat, di ba? Kasi kahit papaano, nailabas ko yung sa loobing ko, narinig nila. Oh, kasi talagang yung pinakapunto ko dito, putya, akitin ko na to. Kasi ang hirap mag-type vlogger naman ako di bungangaan ko na to. Ilabas ko na yung sa loobing ko sa live, doon sa live ni Yama. Kaya talagang inakyat ko Patulog na ako niyan Patulog na talaga. Lumabas lang ako ng kwarto kasi magigising naman yung anak ko kapag ako magsalita ng ganun. Kaya eto, yung si Binasa, sabi niya naman, basta brother, pasensya ka na ulit, Mac. Makakapagpasensya ka. 'Di ba? Masasabi mo sa akin, pasensya ka, pero pasensya ka na din. Putang ina, tablado ka na sa akin. Hindi ako yung tao mapagpatawad. Yan ang ano ko. Taka na, sinira mo yung araw ko nung araw na yun, tapos pasensya ka na. 'Di ba? Pwede tayong humingi ng pasensya, pero nakadepende pa rin dun sa tao kung pagpapasensyahan ka. Nadala lang daw siya ng hype. Ayun, sinipa na pala ni ni Kuya Henry O 'di ba? Na-realize niya mali din yung kanyang Kita mo nanonood pa pala sa akin.
Di ba at least na-realize niya, putya, ano pala, hindi pala ganun si Makmak. Yun ang yun ang dapat kilalanin mo muna. Kasi ako napakahirap magbintang ng walang ebidensya. Napakahirap po niyan. Okay, sabi ni Miss Angel Store, baka siya yung madaming nakuha kasi secretary siya ni FLM, di ba? Yun nga, eto, katulad niyan, si Nanay Susan. Ano sa kanya yun? Tropang-tropa sila ni Nanay Susan noon. Gusto na bangasin mukha mo ni Henry. Kita niyo pati si Joy napalabas napa-comment Di ba? Okay, may kaakibat na accountability ang pagko-comment natin bilang viewers. Mag-research ka ng husto. Timbangin mo lahat ng makakalkal mong mga videos about kay Boss Mac bago manghusga. Napakarami ko na pong naging basher. As in, napakarami talaga. Kasi bilang number 1 vlogger ni Kulaong, ang kaakibat ng pagiging number 1 vlogger, napakarami ring basher. As in, napakarami. Napakarami po. Sila Inday Marie, sila, Amazing Idiot. Amazing Idol pala, Amazing Idol. Amazing Idiot lang yung tawag namin sa kanya. Sila Leon. Pero yan, sila Leon, balimbing kasi yun Pabalik-balik, paalis-alis yun sila Takero. Grabe yung ko niyan. Hindi makakaligtas yan sa UTW. Yun pala, hindi makakaligtas yan. Kumari, nang budol ako ng pampagawa bahay. Hindi makakaligtas sa kanila yan. Kila Boss Mike. Puta, grabe ang gagawing video niyan sa akin. UTW pa, makalagpas. Yung, yung aking, tawag dito, aking gagawing katarantaduhan. Alam nyo ba nung panahon dati ng pandemic, bago yung pandemic na naging vlogger ako ni Kulaong, meron dyan akong mga dating vlog na hindi naman ako nagsusumbrero kasi meron naman akong buhok dati. Ano tawag dito? ano tawag doon? Yung wax. Nagwa-wax-wax pa ako niyan yung Gatsby kasi wala namang bench sa Malaysia. Gatsby yung gamit namin doon. Ngayon, nung time na napasok na ako kay Kulaong, tapos ini-issue ako, sabi, yan, si Makmak Pablo, kaya hindi yan makapagtanggal ng sombrero. May ukab daw yung ulo ko dito, na operahan daw ako dati, kaya daw mahina ulo ko, kaya daw bobo ko. May ukab daw yung ulo ko dito. Pinangatawanan ko yan. Binura ko. Pinrivate ko yung mga video ko na naka-wax lang ako, wala ko sombrero. Tinago ko. Para talaga mapangatawanan lang na na ako kaya ako nagsusombrero dahil nga yung sinabi nila na may ukab daw yung ulo ko dito. Na operahan daw ako dahil may cancer, mga ganun. Ngayon, nag-set ako ngayon ng live. Alam nyo kung ano tinitle ko? Makmak Pablo magla-live ng walang sombrero. Sabi ko sa inyo kunwari parang kunwari inilagay ko start ng live ko alas 10 ng gabi. Sabi ko sa inyo alas 8 pa lang 500 na ang nakaabang. Inaabangan talaga Makmak Pablo live walang sombrero. Talagang daming nakaabang. Ngayon ang ginawa ko, kasi merong bonnet na, merong bonnet si Joy. Yung bonnet, yung sinusuot sa pag nasa Baguio kayo mga nabibili doon. Sinuot ko yung bonnet ni Joy. Wala ako sombrero, pero may bonnet ako. Dismayado mga basher noon. Kasi nga gigil na gigil sila. Bakit daw hindi ko matanggal yung sombrero ko? Si Boss Mike, ino-opera na ko niyan. Parang 100,000 yata. Mag-vlog lang akong walang sombrero. Putang, hindi ko papansinin yun. Ba't ko papansinin yun? Sa pananatili ng pagsusot ko nga ng sombrero, kumikita ako ng malaki talagang ginagawa nilang issue yan. Kahit sombrero ko lang.
Sabi ko, ba't ako magtatanggal ng sombrero? Hindi mo ba ako alam, sombrero ko nasa 30, 40 nung time na yon. Ba't ako magbablog ng wala sombrero? Ang dami-dami ko sombrero. Oh, talagang hype na hype nun. Yang patungkol sa sombrero ko na yan. Oh, pero alam ko, nung after naman nung natapos na yung umalis na ako kay Kulaong, tapos parang lumamig na yung issue. Alam ko, live ko din pinakita. Sabi ko, eto, pinakita ko. Oh, kalbo lang talaga ako. Walang ukab yung ulo ko. Hindi ako na-opera dahil sa cancer. Gagi. Ay, nako. O yan, sila Ate Mayet. Si Ate Mayet, yan ang isa sa mga saksi dyan. Okay, sabi ni Kuya Golden Takore, magsuri muna bago bumira. Andyan naman ang mga video. Naglipa na sa YT at Facebook. Okay, ikaw, okay, kang yamang balyena ka, makapagturo lang talaga no. Miss Elise Penpin, grabe talaga sila manira ng tao. Kapag napasama ka sa grupo nila dati, talagang gagawan ka ng kwento. Ate May, research first before you comment. Harshly, Navarro Argel, pagbibintangan ka pero ikaw din dapat magpatunay. Oh. Golden Takore, pati nga judge binalahura ni Yama sa utos ni Kulaong. Ako inutusan din ako ni Kulaong noon pero hindi ko ginawa. Okay, ano pa sabi mo sa akin noon? Kitid utak ko, may vlogger na nga nagsabi, bakit kailangan mo pa ng proof? Paano pag sinabi sa'yo ng vlogger ka, nagwapo ka, maniniwala ka? Syempre hindi, kasi pangit ka. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.